Kaya we need to understand, kailangan nating maunawaan po ng patience o pagtitiis ay siyang susi. Susi ng tagumpay. Yan po. Victory. Magkahawig po ang success and victory yan po. And heaven. Langit po. Kaya patience is the key. Susi patungo sa pananagumpay. Ano po? At pagpasok sa langit po. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo po sa Luke 21:19, in your patience, possess ye your souls. So dapat pala po ang magpuposes sa ating kaluluwa ay patience. Amen. Yan pala po. Kaya maging sa akin po, tayo po'y nabibiktima pa. Nagkakaroon pa tayo ng reaksyon na hindi maganda kapag tayo po'y nakakatanggap, nakakarinig ng mga balibalita na nakakapag-react po tayo ng hindi maganda. Kaya ito yung panawagan sa atin po kung bakit po yung pagpipigil ang siyang susi para magkaroon tayo ng pagtitiis din. Nang pagtitiis, ito yung susi ng pagpasok sa langit po. Kaya sabi po ng Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So ito po mga minamahal, kaya kung bakit inuna po natin kanina po, yung pag-aaral po natin po ng ikinabagsak ng tao po, para maibabalik tayo sa dating kalalagayan na siyang nais ng Diyos po sa atin po. Kaya ito po yung iingatan ng Panginoon po. Ang mga mapagtiis po sa panahon ng pagsubok, kasi sabi po sa time of trouble, maraming babagsak dahil sa walang pagpipigil o walang pagtitiis. Kaya sabi sa Revelation 3:10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. So kung yung sinabi kanina, kapag pinangalagaan po natin ang first 50 years, ang tiyan po natin, pangangalagaan niya rin tayo for the next 50 years. Kaya sabi niya po, dahil iningatan niyo ang salita ng aking pagtitiis, iingatan ko rin kayo. Amen. Sa panahon ng pagsubok. So yun mga kapatid, ang reward ng strict temperance. Yan mga kapatid. Kaya ito po yung ladder po. Pag sinabing ladder, hagdanan. 8 hakbang po patungo sa langit. Yan po. Una po, ang unang hakbang, faith. Yung salita pong add, idadagdag po. Dagdagan po natin po ang ating pananampalataya ng virtue o kabaitan. Yan po. Sa Tagalog, kabaitan o kagalingan. Yan po. Pagkatapos po, dagdagan po ulit po natin ng knowledge o kaalaman o karunungan. Pagkatapos po ng knowledge po, anong kasunod po? Temperance. Kaya magkakaroon tayo po ng pagpipigil kapag may knowledge po tayo. Yan po. Knowledge is the key to temperance. And the key to patience is temperance. So temperance is the key to have patience. Yan po. At pagkatapos ng patience po, godliness. Amen. Kabanalan. Pagkatapos po nun, brotherly kindness. Naiintindihan mo na ang kapwa mo, kapatid. Kapwa mo. Yan po. At panghuli po, sabi po doon ay charity or love. Pag-ibig ng Diyos. So ito po yung kapag may pag-ibig na tayo ng Diyos po, tiyak, makakapasok na po tayo ng langit. Amen. Kasi sabi po niya sa verse 8, for if these things be in you, yan po and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya pag mayroon po na tayo from faith to love, kilala na natin si Kristo po. Si Kristo mismo yung nasa sa atin na. Amen. Tayo yung nasa sa Kanya na po. But if, sabi po, we lack these things, ano daw po? We are blind. Cannot see afar off. That you have forgotten that we are already purged from our old sins. Nakalimutan na natin na tayo'y nilinis na pala sa dati nating kasalanan. Kapag kulang, ibig sabihin po, hindi doktrina lamang po nalalaman, kundi yung likas ay mababago. Kaya ang doktrina ay kaakibat po, kaya yung pananampalataya, pakikinig sa salita. At ito pala ay mahuhubog na rin pala po ang likas po natin. Sapagat itong 8 pong ito, we are already partaking of the divine nature. Kanina po, si Kristo, pinartake niya yung human nature natin. Ngayon naman tayo po, ipapartake natin yung divine nature para makarating tayo sa langit po. Kaya po, sabi niya po, ang old sins po natin, nilinis na po dapat. At huwag na nating babalikan. Sapagat ang sabi po, sin is an act and it is the transgression of the law. Tandaan po natin po,
Nature is not sin, but sin is an action that is transgression of the law. A single act, yan po, kapag ginawa po natin po, magiging habit po. Paulit-ulit po, nagagawin po natin po yun, magiging habit. At ang paulit-ulit na habit po natin, magiging karakter po natin. So therefore po, ang karakter po, magsisimula talaga po sa ating pong pinag-aralan. Natanggap nating katotohanan sa salita po ng Diyos. Kaya pag ito'y gagawin po natin, magiging habit po natin. Okay, salamat po. Magiging habit po natin at siya din po yung magiging karakter po natin. Yan po. Kaya kung ano po yung ginawa ni Kristo, yun ang gagawin natin po. Ano yung habit ni Kristo, yun din dapat po maging habit natin. Para yung karakter ni Kristo, siya rin yung magiging karakter po natin. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if ye do these things, ye shall never fall. So mayroon palang assurance po na hindi babagsak po pag ito ay nasasagawa na pala sa buhay. Kaya sabi niya po, ito yung pag-asa po. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Tiyak na makakapasok tayo sa kaharian po ng Panginoon. Amen. From faith to love. And love is the fulfillment of the law. It is the bond of perfection. Yan po. But temperance is the key to patience. Kailangan ng temperance bago ka maging patient. Yan mga kapatid. Sapagkat ang sabi po ng manuscript release 49, an intemperate man never can be a patient man. Ang taong hindi mapagpigil ay hindi rin maging matiising tao. Kaya magpigil muna po bago ka maging matiising. Amen. Yan mga kapatid. Temperance comes first and then patience. Remember, intemperance is the foundation of all evil. And temperance is the foundation of all victories. Tingnan niyo po. Intemperance and temperance. Yan po. Therefore, there is a great need for temperance now. Paano po natin madidevelop po ito? Punta na po ako dun po. Dahil lang time po natin, talunan ko na po. How? Mga kapatid. Mamayang hapon po, idadagdag po natin po mamaya sa baba po. Yung natalunan. How to develop po. Bakit po mahalaga po yung kanina po? Ang 2, ito po. How to develop temperance or self-control. How? Number 1, ito po mga kapatid, 2 meals are better than 3. Bakit dito pong una po? Sapagkat nasanay na tayo sa 3, kaya pupunta tayo sa pangalawa. Yan po. Yan po. Sanay na tayo sa 3. Kaya hindi tayo nasanay, doon tayo magsimula. Yan po. Kaya bawasan natin yung 3 ng isa para maging 2. Kaya sabi po rito po, most people enjoy better health while eating 2 meals a day than 3. Councils on Health, 156 paragraph 1. Most people, kaya hindi naman po only, most, yan po, enjoy better health while eating 2 meals a day than 3. Siguro yung pinaka-all po yung extra, hindi sila enjoy, napipilitan lang siguro. Nag-try lang. Mahirap yun. Yes po. Then, the stomach must have careful attention. Kaya huwag niyong pabayaan po ito. Ingatan po talaga po ito. Kasi ito yung mag-iingat sa atin po sa takdang panahon. It must not be kept in continual operation. Give this misused and much abused organ some peace and quiet and rest. Tayo nga, naghihingi tayo ng pahinga. Mga kapatid, pag napagod tayo, yan po. Dapat bigyan din natin ng kapahingahan ng ating tiyan. Mga kapatid. Kaya pag tayo dumaan po sa counter na may pagkain, instead na pupulot, ay mamaya ka na, hindi pa oras. Babalik ka ulit, yan po, ay mamaya na, hindi pa oras. Dapat ganun po. Hintayin nyo po yung oras. Yan po. Kaya sabi niya po, give this misused and much abused organ. Yan po, naabusong
parte ng katawan. Yan po. After the stomach has done its work for one meal, do not crowd more work. Nakakain ka na ng almusal, mamaya alas 9, alas 10, kakain ka ulit. Yan mga kapatid. Kawawa naman ang tiyan. Yan mga kapatid. Kaya sabi po sa atin po, 5 hours at least should elapse between each meal. 5 hours. Kaya kumain ka alas 7 po, magbilang ka ng 5 oras bago yung susunod. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Kakain ka ng 1 o'clock. Yan mga kapatid. Kaya kung bakit po, sa mga pasyente po namin ay 7, 12, 5. Kasi po pagdating ng gabi, light na lamang po ang pagkain nila. Yan po, 7, 12 para at least mayroon pong 5, at least 5. Yan mga kapatid. Kaya always bear in mind that if you would give it a trial, you would find that 2 meals are better than 3. Kaya sabi ni Santiago po, kapag alam mong mabuti at hindi mo ginagawa, kayo pong sumagot, hindi ako. Mga kapatid. Kaya sabi po sa atin po, pangalawa, eat less and less food with age. Kaya pag tayo ay gumugurang na, Sister Tinday, kapag gumugurang na tayo, kailangan bawas-bawasan na daw po ang pagkain. Bakit daw po? Kapag nagkakaedad po, dapat magbawas po. Sabi po ito po, as we get older, the organs of digestion become less efficient. Humihina na po yung ating pangtunaw. Yan po. Kaya dapat bawas po ang pagkain po. Kahit na trabahador po tayo po, ganun din po. Kasi pag kumain po tayo, lalo tayong mapapagod. Yan po ng labis. This means that we need to eat fewer and fewer calories per day. Calories po. Pag sinabing calories po, saan po yung nanggagaling po ang calorie po? Mga po, matinding kanin po. Ay pag kumain pa naman tayo ay bandihadong kanin. Delikado po yun. Yan po. Yan po. Kaya, kaya sabi po, without losing weight, yung hindi ka naman nangangayayat, ano po, o hindi ngayayat pala, hindi nagbabawas ng timbang. Kasi kung minsan yung pangangayayat po, hindi naman nababawasan yung timbang. Yan po. Yes po. And then, maintain the organs in health. So ito po yun mga kapatid. And eating more than that we have to be considered excessive. So yung binibilang na sobra, huwag na po tayong kakain, dadagdagan. We are told excessive indulgence in eating, drinking, sleeping, or seeing is sin. Kasalanan pala po pag sobra. Di po ba lahat ng sobra? Masama? Yan po. Kaya kailangan po talaga, pag tumatanda po tayo, bawas-bawas ng pagkain. Number 3, food needs to be eaten slowly. Kaya ito po isa pa po. Kung bakit natututo tayong magpigil po. Kasi natututo tayong kumain dahan-dahan. Kuya, LM ang pasado dyan. Yeah, talaga po. Tingnan niyo pong mga baka at kalabaw pag kumain po. Hindi sila katulad ng aso at baboy. Take note. Bakit? Anong pagkain po ng baboy at aso? At anong kinakain ng baka at kambing at kalabaw? So makikita po natin. Kaya pag kumain ng baka at kalabaw po, ninunguya ng maigi. Hindi sila nagmamadali. Durog na durog at tumutulo pa yung lawan. Hindi, pinapakita lang sa atin po na mayroon palang digestive enzyme. Yan po ang tumutunaw po. Enzyme po yun, digestive enzyme, na tumutunaw ng pagkain po. Kung bakit tunaw na tunaw ang pagkain po. Kahit ng pagkain po ay ganda behag, ayan, ganda tambak po, pero hindi mo namang ninuya. Linunok mo lang po naman po, pupunta lang sa basurahan. Wala kang nakuhang sustansya po, kunti lang. Samantalang yung kunti mong kinain pero ninuya mo ng maigi, ay mas marami kang makukuhang sustansya. Sustansya ang bubusog sa atin po, hindi yung dami. Sustansya po ang bubusog sa atin po. Kaya ang junk foods, kain ka ng kain, hindi ka mabubusog. Kasi walang sustansya po. Lasa lamang po. Yan po. Kaya sabi po rito po, food should be eaten slowly and should be thoroughly masticated. This is necessary in order that the saliva may be properly mixed. Kaya mag-aral tayo sa baka at kalabaw. Yan po, with the food and the digestive fluids be called into action. If you would work for the restoration of health, take note po, it is necessary to restrain the appetite to eat slowly and only a limited variety at one meal. This instruction needs to be repeated frequently. Sabi po, itong instruction na ito dapat ay iulit-ulit.
Yan mga kapatid. Kailangan talaga ipukpok nga po sana po. Ano po? Yan po. Talaga po. Pag sa hukuman ay talagang ipupukpok. Yan po. Kaya pang-apat po, para magkaroon tayo ng pagpipigil, set your will. Itanim po dito natin sa ating isipan po. Sa mga mabibigat, isiksik mo sa iyong kukute. Yan po mga kapatid. Set your will. When you set your will, sabi po rito, will resolutely to break off this indulgence, you will have the help you need from God. Amen. Try it. Counsels on Diet, 485 paragraph. Kaya pag nakaset sa mind po, ang banal na Espiritu ng Diyos, kikilos po yan sa ating isipan po at gagawa sa katawan po natin. And as long as you acknowledge this habit, by indulging it, Satan will retain his hold on your will. Take note po. Hindi titigil si Satanas po. And bring it into obedience to himself. Kaya tutuksuhin ka pa rin tutuksuhin. Kasi hindi pwede pong tagumpay kapag isang beses lang na masubukan. Kaya susubukan ka ng ilang beses po hanggat hindi mo na siya pinapansin. Yan po. Kaya si Satanas po, kailan lumayo si Satanas po kay Kristo po? Anong sabi ni Kristo po? Satanas, lumayas ka. Kung gusto mong managumpay, palayasin natin si Satanas. Yan po. Ay kung tayo yung Satanas po, ay ikaw ang lumayas. yan mga kapatid. Sumama ka doon para magkaroon ng kapayapaan. Ano po? Yun po. Kaya sabi po rito po, as long as you acknowledge this habit by indulging it, Satan will retain his hold on your will. Kaya hanggat nananatili po tayo dun, hahawakan tayo ni Satanas po. But, if you will determine to overcome, the Lord will heal you. Hindi lang hear po, heal. Gagamutin niya tayo. Kaya kung bakit po sa panahon ng latter rain po, yan po mga kapatid, may babalik muli yung miracle healing. Yan po. Lahat ng magpa-practice po ng health reform ay magkakaroon ng miraculous healing sa latter rain. Yan po. And you will give your strength to resist every temptation. And ever remember that Christ is your Savior and Keeper. Take note po. So ito po yun mga kapatid. Una, ulitin natin po, para tayo magkaroon ng pagpipigil sa sarili po. Ano yung una po? 2 meals. Try it. Sabi naman po, subukan nyo. Hindi mo namin pinipilit, subukan. Yan po, at patunayan po natin ng Diyos ay mabuti. Pangalawa, eat less and less food with age. Yan po, habang tumatanda, ay bawasan ng pagkain. Pangatlo po, pag kumain, huwag magmamadali. Nguyain ng maigi po. Then, iset sa mind po natin po. If there's a will, there's a way. Ang sabi po ng Christ Object Lesson 333 po, 333, hindi makalimutan yung talata pong yan. Sabi po doon, as you cooperate, as the will of man cooperates with the will of God, it becomes omnipotent. Yan mga kapatid. Walang imposible therefore sa Diyos. Kaya ito po yung mga dapat alisin po. Kanina, karne po. Kasi dito hindi na isinaling karne po kasi tapos na karne. Dapat alisin and other stimulating diet po. Pero ito yung mga major po. Alcohol and tobacco. So sa ating pong mga kalalakihan, ito po yung kumukontrol sa atin po. Pero hindi lang kalalakihan po. Kahit kababaihan pala. Yan mga kapatid, especially sa cities. Kaya, pangalawa po, baking powder. Saan po ang mga baking powder masusumpungan po? Sa mga tinapay po. Tandaan po natin po, lahat ng tinapay po sa bakery po ay mayroong baking powder po. Karamihan po. Yan po. Yes po, pati lard. Kaya baking powder and lard. Ang lard po ay galing sa, yan po, baboy. Yan po. At ang baking powder, kakainin niya yung ating, bituka po. Yan po. Kaya nagkakaroon ng ulceration po. Kaya sabi sa atin po, the use of soda or baking powder in bread making is harmful and unnecessary. Kaya sabi po, soda causes inflammation of the stomach and often poisons the entire system. Yan po mga kapatid. Many housewives think that they cannot make good bread without soda, but this is an error. Kaya mapatunayan po dahil si Sister Joy nandito nagluluto, walang baking powder. Yan mga kapatid. Pero tinan nyo po yung mga tinapay. Masasarap. Yan po. Kaya sabi po, if they would take that trouble to learn better methods, their bread would be more wholesome. And to a natural taste, it would be more
palatable. So makita natin, ibinabalik niya tayo sa natural na panlasa. Kasi na-pervert na ang ating panlasa po dahil sa mga stimulating na pagkain po. Pangatlo po na dapat iwasan po ay condiments. Yan po. Ano yung mga condiments po? Pampalasa. Magic sarap, yan po. Nor cubes, at lahat pa po ng katulad po noon. Kaya sabi po, food prepared with condiments and spices inflames the stomach. Kaya mamamaga ang ating bituka, corrupts the blood. Yan po, madudumihan ang ating dugo and paves the way to stronger stimulus. Maghahanap ka na ng lalo pang mas matapang. Kaya makita natin po yung sanay sa sili, maghanap pa po ng alak at sigarilyo yan. Yan po. It induces nervous debility, impatience, and lack of self-control. So mawawala po ang pagkokontrol sa sarili, magiging nervyoso ang tao po na mahilig sa stimulant. At hindi rin siya pasensyoso. Yan po. Lagi siyang irritable. And tobacco and wine cup follow. Kaya hahanapin mo ng tabako o sigarilyo at alak po. Pang-apat po na dapat iwasan, alisin, stimulants. O ang mga gusto ng kabataan po. Yan po mga kapatid. Kung hindi soft drinks, ano po yung iniinom pa po? Kape, ano pa po? Cobra. Ato pa yung isa, Sting. Yan mga kapatid. Ngalan pa lang. Nakakatakot na. Sting, Cobra. Yan po, extra juice. Mga kapatid, ano po? Kaya sabi po, their use is a positive evil. Men seek the excitement of stimulants. Itong hinahanap kasi ng tao po, yung kasing magising ang damdamin. Because for the time, the results are agreeable. Opo, pangsamantala, masarap ang pakiramdam. Pero later po, makikita po natin na pahina na po ng pahina ang ating resistensya. Kaya sabi po, but there is always a reaction. The use of unnatural stimulants always tends to excess. Take note po, talagang maghahanap ka po ng sobra. Kaya magiging excess po. And it is an active agent in promoting physical degeneration and decay. Kaya hindi tayo magtataka po ang mundo po. Papunta na sa pagka-decay. Yan po. Nasa degenerative stage na po ang tao, maging ang lupa po. Kaya sabi po, those who attempt to live off these stimulants will for a time feel a loss and will suffer without them. Kaya yung mga nag-attempt, nagsusumikap po, naalisin ang mga ito, ito po yung ano po na, makakaranas ka ng tinatawag na withdrawal symptoms. Healing crisis po. Kaya kung tutuusin po, ito'y pagsubok sa atin po. Na ito naman po yung dinadahilan na, ay kailangan namin kasi nangihina kami pag wala. Yan mga kapatid. Pero yun ay maling connotation po. Hindi po totoo. Sapagkat ang sabi, by persistence, they will overcome the craving and cease to feel the lack. Kaya yung pagpupursige lamang po. Kaya kailangan po nito po. By hook or by crook, dapat po, sa tulong at biyaya ng Panginoon, kailangang mabago ang panlasa. Kaya sabi po, nature may require a little time to recover from the abuse he has suffered, but give her a chance. Bigyan niyo po ng tsansa po. Yan po. And she will again rally and perform her work nobly and well. Mapapatunayan po natin po na talaga pong mabuti pala po kapag mayroon tayong cooperation. Yan po, may pagpupursigi. Kaya sabi po, sa mga gumagamit po ng stimulants, ito po sa atin po, to a user of stimulants, everything seems insipid without the darling indulgence. Parang walang buhay, kabuhay-buhay kapag wala ito. Di po ba mga kapatid? And this deadens the natural sensibilities of both body and mind. Ito na yung magpapahina sa atin po ng ating katawan at ang ating isipan, and renders him less susceptible to the influence of the Holy Spirit. Kaya lumalabo po ang pagkaunawa natin sa mga makalangit na bagay po dahil sa mga stimulants na ito. And mga kapatid. Kaya sabi po, in the absence of the usual stimulant, he has a hungering of body and soul, not for righteousness, not for holiness, not for God's presence, but for his cherished idol. So ito pala po yung hinahanap po nila po. Hindi anong hinahanap? Hindi kabanalan. Hindi katuwiran. Yan po, hindi presensya ng Diyos. Kundi yung idol nila. Ano yung idol po nila? Tiyan. Yan ang sabi ni Pablo po. Ng kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Kaya po ano pa pong iwasan po? Tea and coffee. Ano pong tea and coffee ang dapat iwasan po? Lahat po ng may chemicals po. Caffeinated tea and coffee. Hindi po yung herbal tea po natin po. Hindi yung herbal coffee natin po. Yan po.
Kaya sabi po, all should bear a clear testimony against tea and coffee, never using them. They are narcotics, injurious, alike to the brain and to the other organs of the body. Kaya tandaan po natin po, ulit po, na kapag nabago ang ating panlasa, mababago rin po ang ating karakter. Amen. Yan po. Susunod po yan po. Susunod. Hindi naman po agad-agad, pero makakatulong po ito po. Yan mga kapatid. Sabi pa po rito po, tea and coffee drinking is a sin. Direkta po, sinabi niya po. Kaya po nung una, kapag nasumpungan na pong isang Seventh-day Adventist ay uminom ng soft drinks, gumagamit nito, dinidisfellowship kaya po noon. Yes po. Yan po. Nawala na yun. An injurious indulgence which alike, like other evils, injures the soul. Ang ngayon wala na. Yan po. Kaya these darling idols, Tinanggal na ngayon sa questionnaire. yes po. Baptismal form. Binago na po. Wala na po. These darling idols create an excitement, a morbid action of the nervous system. Yes po. Kaya panganim po, fermented wine or cider. Kanina po wine, ngayon ito ay cider. Ano pong cider po? Mga suka. Yan mga vinegar po. Tandaan po natin po, alak at suka, pareho lamang po, fermented. Yan po. Sabi po dito, they are feverish, unbalanced in mind, not really delirious, but in fully as bad a condition for all the noble powers of the mind are perverted. Kaya ang ating isipan po, kanyang papalabuin. Yan mga kapatid. Kaya nabanggit ko kanina po, na si Kristo nung naamoy niya, nalasahan niya po na suka, itinalikod niya pong mukha niya. Ayun naman. Dahil nakakapalabo ng isipan po. Yan po. Then a tendency to disease of various kinds. So papasok ng mga sakit po katulad ng dropsy. Yan po. That is kidney disease, nagkakaroon ng hypertension or stroke. Liver complaint, yan po. Satay po. Trembling nerves, nanginginig, yan po. And a determination of blood to the head. So ang tendency po, ang dugo papunta sa utak. So magkakaroon ng stroke. Results from the habitual use of sour cider. Dahil sa laging gumagamit po ng suka. Yan mga kapatid. Kahit na apple pa po, suka pa rin po yun. Kahit saging, suka pa rin. Yan po mga kapatid. By its use, many bring upon themselves permanent disease. Pero yung suka po, dapat external. Huwag gamitin internal. Yan po, pang external washing lamang po. Yan po. By its use, many bring upon themselves permanent. Pag sinabing permanent, tuluyan na. Yun na po yun. Disease hanggang sa kamatayan. Yan mga kapatid. So, bilang panghuli na bahagi po, applying self-discipline. Paano natin i-apply po? Yan mga kapatid, itong mga prinsipyo na ito po. If any man will come after me, sabi po, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yan po. Kaya sabi po kanina po, iba po yung talata kanina sa Ecclesiastes po. Ito po ang sabi po sa Ecclesiastes 10:17 po, Blessed art thou, O land, when thy king is son of nobles, and thy princess eat in due season, for his strength, and not for drunkenness. So yan mga kapatid. Kaya po, kaya bilang mga kinatawan ng Panginoon po, we are to set an example in Christian temperance. Yan po. At sabi pa po, children to be trained in self-denial from babyhood. Kailangan turuan po ang mga bata po mula sa pagiging bata po. Yan mga kapatid. And we must control the mind to act from principle. Kailangan natin turuan natin ang isip natin sa prinsipyo. Kanina po, set your will. Yan mga kapatid. And follow this principle po. Basahin po natin po itong principle na dapat sundin po natin po. I must become acquainted with myself. Makilala ko dapat ang aking sarili. Yan po. I must be a learner always as to how to take care of this building. The body God has given me that I may preserve it in the very best condition of health. So ito po, dapat matuto lagi po tayo po kung paano pangalagaan itong katawan nating building na ito. Sabi niya po, I must eat those things which will be for my very best good physically. And I must take special care to have my clothing such as will not conduce to a healthful circulation of the blood. So yung damit po, makakatulong sa circulation po ng ating dugo po. So kailangan po, nasa tama rin po yung ating pananamit po. I must not deprive myself of exercise and air. So kailangan ng exercise, kailangan ng hangin. I must get all the sunlight.
that it is possible for me to obtain. I must have wisdom to be a faithful guardian of my body. Dapat maingatan din ang ating katawan. At ang sabi pa po, ito yung nakakatakot po minsan o madalas po na nagagawa po ng karamihan. I should do a very unwise thing to enter a cool room when in a perspiration. Pag pinapawisan po pala po tayo, mga kapatid, ay, sabi po dito ay dapat po tayo ay, yan po, hindi papasok sa cool room. Yan po. I should show myself an unwise steward to allow myself to sit in a draft and thus expose myself as to take a cold. So wag din po tayong tatalsikan o naambunan. Yan po, wag nating pahintulutan kasi nakakakos pala po yun ng sipon. At sabi pa po, I should be unwise to sit with cold feet and limbs and thus drive back the blood from extremities to the brain or internal organs. So yung, yung malamig na paa at ating pong mga kamay po. Kaya nakakaano po pala po sa ating extremities o sa brain po natin po. So kailangan po pala po ay huwag nating pahintulutan na laging malamig po pala po ang mga palad at ang mga paa. Yan po. Sabi pa po, I should always protect my feet in damp weather. So kaya pala po, di ba pag malamig, nagchichinelas po tayo, nagmimedyas, nagbubutas. Yan po. Sabi pa po, I should eat regularly of the most healthful food which will make the best quality of blood. And I should not work intemperately if it is in my power to avoid doing so. So take note po, eat regularly, work, yan po, temperately. Eat regularly, work temperately. Yan mga kapatid. And, bilang panghuli po, and when I violate the laws of God as established in my being, I am to repent and reform and place myself in the most favorable condition under the doctors God has provided. Pure air, pure water, and the healing precious sunlight. Yan mga kapatid. So bagamat po, meron pa po palang panglima. Yan po, bilang panghuli. Panglima po, panghuli po. Sabi po, the body should be servant to the mind. So dapat po ang katawan po natin ay alipin ng isipan. Kasi yung isipan ay nasa ibabaw. Yan mga kapatid. Okay po. Kaya bilang panghuli po, na-appeal po natin. Ito yung Romans 12:1 and 2. Yan po, nabasa na kanina. At sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do all to the glory of God. Amen. Yan po. Meron pa pala. So, sino lamang po? Nais ko lamang kung ano pala po yung panghuli. Idagdag po. Sino yung makakatayo po pagdating ng sa 7 last plagues po? Ito po mga kapatid. Sa 7 last plagues po, ito po. Neither of you have seen the necessity of health reform, but when the plagues of God shall be all around you, you will then see that principles of health reform and strict temperance in all things, that temperance alone is the foundation of all the graces that come from God, the foundation of all victories to be gained. So kapag pumapatak na pala po ang salot, maalala yung health reform. Yes po. Kaya sabi po sa General Conference Daily Bulletin po, God gave us principles which if they had been followed might have made us the healthiest people in the world. A power wherever we are, an example to all the world. So example na po pala tayo po kapag ginawa po natin po at tayo pa yung healthiest people in the world po. But the time has come. Yes po, kahit sitaw ang katawan po, pero healthy. Yan po. But the time has come when the people begin to see that the need of these sanitarium principles. Amen. Or health reform. And they want them in their houses too. And the time will come when there will be some people on this earth whom nothing can kill. Walang makakapatay sa tao. Yan po mga kapatid. Not even cyclones, nor earthquakes, nor disease of any kind. Men whom the plagues cannot kill, who can stand anything. General Conference po yan, Daily Bulletin. Kaya mga kapatid, mayroon palang hindi mamamatay na tao pagdating ni Kristo po. And God has given us a chance to be some of these men. And why can we not lay hold of these principles that will enable us to be this? Kaya ito yung appeal po ng Panginoon po sa bawat isa sa atin po. Appeal, encouragement, pangako po niya po yan. Salita po niya. Yan po. Na hindi tayo mamamatay. Amen. Kung talaga pong susundin po natin ang prinsipyo po na galing sa Diyos po.
Pagpalain po tayo ng Diyos po sa tanghali pong ito. Holy and happy blessed Sabbath po sa bawat isa sa atin. Amen.